Hello po, good afternoon, good evening, and good morning sa ating mga kababayan kung saang parte man kayo ngayon sa ating mundo. Sana'y nasa mabuting kalagayan po kayo ngayong lahat. Matagal din tayong hindi nakapag-upload. Lumampas tayo ng 7 days kasi sa commitment natin. Gusto ko sana every 7 days mayroon tayong i-upload na video or update sa ating business. Kasi alam naman natin ang ating channel ay isang business channel, no? So update din tayo sa ating business ngayon. Sa mga interested magiging partners, i-text or i-message nyo ako dyan sa aking number na nasa screen. Kaya tayo natagalan na mag-upload dahil na-busy nga tayo. Routine na ito kasi napakadami pong nag-inquire sa ating lechon manok business, and then tumutulong din tayo sa pagpatayo ng mga tindahan ng ating mga partners, lalong-lalo na dito sa Cebu. At sa mga malalayong dapit, mga malalayong lugar, marami ding tumatawag sa atin, nagko-consult, nagpatulong kung paano gagawin. So, sad to say, hindi pa talaga tayo makapag full support kasi iba talaga ang personal na makikita ko yung area nyo at sa i-describe nyo lang. So, iba talaga. So, sa mga tips kung maganda ba yung pwesto nyo, kasi may mga tumatawag na, sir, ganito yung pwesto ko, tapos pinapakita nilang video, hindi tayo makapagbigay ng conclusion yan kung gaano kaganda. Ang advice ko lang sa inyo, panoorin nyo yung mga tips natin kung paano maghanap ng magandang pwesto. Nandyan na yan yung mga tips natin kung paano humanap ng magandang pwesto. Ang ano ko sa inyo, panoorin nyo yung videos ko, yung mga tips ko, susundin nyo lang kung saan maganda maghanap. Kasi katulad dito sa Cebu, mayroon tayo isang partner dito, ang galing na talaga niya maghanap ng pwesto. Halimbawa, may makita siya magandang pwesto, and then yung sa area lang na sa tingin niya ay mga magandang area na dapat nandun sana yung pwesto niya. Ang ginagawa niya, kinakatok niya yung mga tingin niya, kasi may bakante pang lote, mayroon pang hindi nagamit na area. Ang ginagawa niya, kinakatok niya yung bahay. Inaano niya, tinatanong niya baka pwede niyong makakapag-rerenta ng yung bakante na lote niyo diyan, yung bakante na room, baka pwede nating mawaglagyan ng lechon manok. So ganun ang gagawin niyo sa mga area na sa tingin niyo ay maganda pero wala namang nakalagay na for rent. Pwede rin kayo magtanong doon. Baka sakali lang tayo kung baka naman ay papayag na sila na paparentahan kasi maganda naman yung area. So ganun yung ginagawa dito sa ating ibang mga partners. Pag walang for rent, kinakatok nila at nagbabaka sakali lang. So ganun din. Yun yan ang isang ano ko sa inyo na talagang hindi ko kayo ma-assess personally pag kahit ipakita niyo sa video. Hindi ko talaga hindi ako makapag-conclude na magandang pwesto yan. Pero halimbawa maraming tao, at least man lang maraming mga sasakyan, commercial area, din marami ng mga establishment nandyan. Isa na rin yan sa magandang pwesto na pwede nyo mapaglagyan. Kaya lang baka nga walang foreign dyan, so katukin nyo para makakuha kayo ng magandang pwesto. Kasi sa ating business kasi isa yan, napaka-importante ang location. So wag kayong mahiya magtanong kung talagang gusto niyo makuha yung pwesto na yan. Okay? So isa sa nakapabisi natin yun nga, dito sa Cebu nag-a-assist tayo ng mga partners na nagtatayo ng mga lechonan, at napakadami na po talaga nag-i-inquire. At sa mga nag-inquire dyan na nag-message sa mga messenger natin, iba ka nga mayroon akong hindi na replyan kasi minsan talaga pag nagme-message sabay-sabay ko yun may open. Minsan sa gabi baka hindi ko na replyan, lang kayo, tatawag lang kayo. Meron naman akong number dyan tawagan niyo ako sa number ko para sigurado ko kayong ma-replyan. Kung nasa malayo kayo, mag-message lang kayo sa aking messenger at ating try natin na masagot lahat.
Yung mga inquiries talaga, napakarami po inquiries. Maraming salamat sa inyong tiwala sa ating business, no? So far naman, ang dami naman na talaga nating marami na po tayo. Actually hindi ko na nga mabilang dahil napakarami na po. Dahil sa style ng business natin na parang siya, parang franchise din kasi partners naman tayo, di ba? Maraming salamat sa tiwala. At recently nga, dalawa po silang dito pumunta at nagti-training sa atin sa Cebu. Ito si mayroon tayong zone. Itong bago lang katatayo pala dito sa Cebu, itong RC's Lechon House dito sa Pardo, Cebu City. Napaka ganda din ng area, highway, and then napakadami ng lechonan talaga po. Napakadaming lechonan na kahilera dahil sa ganda ng lugar. Napakaraming napakamaraming lechonan na nakahilera. Kung kayo ay maghahanap ng magandang pwesto, consider na rin natin ang rate ng ating nirerentahan to make us stay for a long time. Halimbawa, kung ito kasi medyo mura pa yung pwesto, siyempre kung sa opinion mo lang medyo hindi pa naman maganda yung first how many months, pero lampas ka naman sa break even. At least pag ganun kasi, pag lumampas kayo ng break even, kaya nyo pa ipagpatuloy hanggang umabot yung sales na kaya nyong kumita na rin. Pag malaki talaga, halimbawa malaki yung rental, ang laki ng break even point nyo, kumaga kailangan pa kayo makabenta ng 30 piraso para makuha yung break even. So malaki talaga, malaki ang hahabulin. So advantage talaga kung makakahanap kayo ng mas mura pa, para lalong-lalo sa bago pa tayo, hindi natin alam na ating area ay kailangan pa nating i-promote, kailangan pa makakuha ng maraming customers, kailangan pa malaman ng mga nakatira dyan na ito, mayroon akong pwesto dito, mayroon akong lechonan dito, masarap. So ganun po, ganun ang natin, kailangan natin maghanap ng magandang pwesto. I hope napaintindihan nyo yung ibig ko po sabihin na napakaganda po, na yung unang gagawin natin na maghanap talaga ng magandang pwesto para yung chance of success or rate of success ng ating unang ginagawang outlet ay kikita tayo. So napaka-importante yan guys, ang pwesto. Hindi lang naman po masarap ang natin na hahanapin na manok. Wala nang problema yan dahil meron na tayong masarap na panimpla, so wala nang problema yan. Yung hanapin nyo naman ngayon, yung magandang pwesto para magkasama yan, magandang pwesto at masarap na lechon manok, siguradong patok yan. Kasi sa ibang sa ibang mga halimbawa sa franchising, yung mga malalaking franchise, yung Jollibee, McDonald's, talagang i-assess tayo nila kung gusto ka mag-franchise. Titingnan nila yung recommended place mo na kung talagang pasok ba doon sa mga tinatawag nating mga strategic area. Hindi sila basta-basta mag-approve na yung at the later on na ang franchise ay hindi kikita. So more or less 80 to 100% yung chance of success kasi meron silang feasibility study na gagawin. Tambayan nila yan, ilang araw, ilang oras sila makatambay minsan dyan sa area para lang magkaroon ng feasibility study kung ang yung pwestong gagawan doon ay papatok ba. Unlike sa ibang mga franchise, hindi naman nila lahat natin, mayroon talaga nagpa-franchise na basta lang makabayad ka ng franchise fee, kahit hindi na i-assess yung pwesto, approve na kaagad. Kaya marami ding mga franchisee na nagfe-failed sa franchising business kasi nga yung mga katulad niya na kahit hindi maganda yung pwesto at ang nabigay lang ay yung franchisee, ito yung sabi na ito yung pwesto ko, and then kahit hindi approve sa kagustuhan lang ng nagpa-franchise na makakita siya, mayroon siyang franchise fee na matanggap, approve niya. Later on, yung franchisee ay kawawa. So, mahirap po ng ganyan. Kaya dito sa atin, kahit na wala ako doon sa area, at least man lang, yung paraan ng ating business ay makasave tayo dahil sinisiguro ko na makapag-train kayo. Yung iba nga kahit doon sa bahay lang magsimula dahil
Hindi rin kasi basta-basta magsimula nga. Ito yung iba nga, gusto ko nga, kahit sa bahay, kung meron na silang griller, kahit sa bahay lang magsimula, then word of mouth, spread lang, and then slowly magkaroon sila ng mga customers, and then matansya nila na later on, since kilala na sila, pupisto din sa labas, dahan-dahan lang, kasi pag aasa ka ng agad-agad, kikita ka agad, tapos laki ng ano mo, nakilaki ng mga expectation mo na ganito kalaki ang kikitain. So hindi po ganun kaagad kasi it will take time. Kilala mo naman yung mga malalaking ano diyan, mga malalaking mga stores, mga malls. Once na nakalagay na yan diyan, tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na yung negosyo nila hanggang nakita mo bigla na lang dumadami yung mga tao. Marami nang nag ano doon, marami nang nag ano sa kanila, nag-rerenta. Tulad ng SM, di ba? Once sila tayo ng SM, hindi na yan, wala na atrasa yan, tuloy-tuloy na yan. Ganyan dapat thinking natin na once magtayo tayo, mayroon tayong extra cash, extra money na kaya natin i-extend for how many months para aabutan tayo ng mga panahon na kilala na tayo, marami nang nakatikim sa ating manok, and then later on, dadami na rin ang ating mga customers. Ganun dapat ang thinking natin sa negosyo. Huwag lang yung kabubukas mo pa lang, abutan kayo ng 3 months, 4 months, sirado kayo kaagad dahil kunti lang kita. Yung sa akin nga break even lang ako muna for how many months, kayang-kaya ko. I-maintain ko lang para lang sa darating na panahon, makikilala rin tayo. So, ganun din dapat ang thinking nyo guys, para magiging successful tayo sa ating negosyo. Ganun po talaga. Wala pong talagang mabilisang paraan na kikita tayo sa negosyo. Mayroon na kailangan talaga magtiis, time, kailangan natin yung time na i-invest tayo ng time, and then kunting finances din kasi as I said, hindi agad-agad tayo basta-basta makakita, and then swerte or bonus na yung agad-agad na maganda yung pwesto mo. Kasi sinasabi ko naman na nandyan yung dalawa, malasasarap ang manok natin at saka magandang pwesto. So, yun lang, pinaka-importante doon, magandang pwesto, isa din yan, at saka masarap na timpla. Okay, so shout out kay Don Pedro. Mag-open na yan sila guys ngayong October 8 dyan sa Bislig, Mangagoy, Bislig City. Abangan nyo kasi mag-open na rin dyan. And then sa Coronadal, meron na rin tayong open. So, abangan nyo guys. I hope marami kayong natutunan sa vlog ngayon. Sana'y mag-subscribe kayo at huwag nyo kalimutan pindutin ang bell para every time meron tayong bagong video, update kayo palagi. Hanggang dito na lang po at